Isang pagbati ng maligayang bagong taon sa inyo, Baitang 11. Ang video na ito ang siyang simula ng ikalawang semestre ninyo sa asignaturang Filipino. At sapagkat ikalawang semestre na ito, bagong asignatura na naman ang siyang bibigyan natin ng focus, mga bagong paksa at kaalaman ang siyang matatalakay natin sa quarter na ito, sa semestre na ito. So, maganda sapagkat napagtagumpayan ninyo yung unang asignatura ninyo sa Filipino, which is ang komunikasyon at pananaliksik. Ngayon naman, may kaugnayan pa rin siya sa pananaliksik, but bibigyan na natin ng tuon, yung malalimang pagsasaliksik ng mga bagay-bagay. At hindi lamang yan, bago kasi yung pananaliksik ninyo, isa sa bibigyan natin ng tuon sa asignaturang ito, which is pinamagatang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, bibigyan natin ng focus muna yung pagbabasa, ano yung pagbabasa, and then yung iba't ibang uri ng teksto, babasahin ninyo, hindi lamang babasahin ninyo, but susuriin, pagkatapos masuri, ay inyong gagawa or kumbaga gagawa kayo ng sarili ninyong teksto na iyon. So, medyo matrabaho siya, pero kailangan siya para mas malinang ang kasanayan ninyo. Okay? Para simulan, eto ngayon ang siyang unang paksa natin sa asignaturang ito. Bibigyan natin ng tuon yung proseso ng pagbabasa. Proseso ng pagbabasa, hindi siya bago. Alam kong hindi bago sa inyo yung terminong ito. Yung mga termino na nakikita nyo ngayon. Pero kailangan siya, again, para mas mapalalim ang kaalaman ninyo hinggil sa mga paksang ito. Proseso ng pagbabasa. May tama nga bang proseso ng pagbabasa? Masasabi nga ba natin na ang pagbabasa ni Ana ay ang epektibong proseso ng pagbabasa? O di kaya yung proseso ng pagbabasa ni Juan ay ang tamang proseso o epektibong proseso para mas maunawaan yung kanyang binabasa? Kung mapapansin ninyo, sa unang gawain, sa unang araw ninyo para sa linggong ito, pinasagutan ko sa inyo yung isa sa mga gawain na nagsasabing kung ikaw ay magbabasa ng isang teksto, paano mo gagawin yung pagbabasa? Parang yung proseso, binigyan ko kayo ng parang proseso at may 4 na prosesong inilagay ko doon. Kung mapapansin ninyo, yung kasagutan ninyo, may iba na medyo nakakalito. Ano nga ba yung unang ginagawa kapag ka nagbabasa? Eto nga ba or eto nga ba? To tell you, yung gawain na iyon, yung mga kasagutan ninyo, ay walang mali sa inyo dyan. Kasi pag sinabi nating magbabasa ka ng isang teksto, nasa isang individual kung paano niya mauunawaan ang kanyang binabasa. Depende sa kung paano mas naproproseso ng kanyang utak ang kanyang binabasa. So, kahit na ito yung mauna sa kanya, ito yung nahuli, or magkaiba man, parehong tama kayo. Sapagkat bawat isa may kanya-kanyang paraan kung paano mas mauunawaan niya ang kanyang binabasa, ang text, ang kanyang binabasa. Okay, proseso ng pagbabasa. Bigyan muna natin ng kaalaman ngayon yung iba't ibang aspekto ng pagbabasa. Pag sinabi natin physiological na aspekto, sa physical na aspekto, pag nagbabasa ka, ginagamit mo yung mata mo. Sa paggamit mo ng mata mo, nagkakaroon ngayon ng parang paggalaw ng iyong mata. And then yung paggalaw ng iyong mata, may kanya-kanyang tawag yan. Yung pagtitig mo sa binabasa mo, matatawag natin yan na fixation. Kapag tinitigan mo ng ilang segundo ang binabasa mo, tawag dyan sa
yung action na iyan ay fixation. Now, pag sinabi naman natin yung gumalaw yung mata mo, kaliwa to kanan, or di kaya taas, pababa, matatawag natin yan na interfixation. So, kanan, kaliwa, taas at baba. Yan ay interfixation. Pag sinabi naman natin na yung pagbabasa mo ay mula sa simula and then pababa, yan ngayon yung return sweeps. Kumbaga, binabasa mo mula sa simula papunta sa katapusan. And then, yung panghuli, dapat ninyong tandaan ay ang regression. When you say regression, ito yung pagbabalik-balik mo ng pagbabasa sa iyong sa tekstong binabasa mo. Pero unlike sa return sweeps, yung return sweeps kasi mula sa simula papunta sa wakas. Pero yung regression, parang ilang bahagi or ilang pahayag lamang na iyong binabasa ang siyang binabalik-balikan mo. So yan ngayon yung regression. So sa physical or physiological na aspekto ng pagbabasa, yung mata, malaking aspekto siya, yung retina, yung cerebral cortex natin, na kung saan siyang tumatanggap, yung sentro ng ating utak. So, yung simbolo na nababasa mo, pumapasok sa iyong mata, sa retina, and then gina-process sa inyong cerebral cortex. Okay? So, yan yung physiological na aspekto ng pagbabasa. Pag tinutukoy naman natin yung kognitibong aspekto ng pagbabasa, dito na ngayon, involved yung ating utak, yung ating kukote. Kasi yung utak natin ang siyang nagproproseso. Matapos mag-enter sa ating retina yung mga simbolo, napaprocess na ngayon yan ng ating utak. Kung ano, or siya yung nagbibigay, siya yung may tungkulin na bigyang kahulugan ang binabasa mo. Okay? And then sa kognitibong aspekto, yung cognition mismo, may dalawang hakbang siya. Yung cognition, yung unang hakbang ng cognition ay ang pagkilala, and then yung ikalawa is yung pag-unawa. Pagkilala, yung decoding, and then pag-unawa ay ang comprehension. And then pag sinabi natin comprehension, may iba't ibang antas siya. May iba't ibang antas siya ng pag-unawa. Una, kinikilala. Pagkatapos makilala, ay binibigyang kahulugan or inuunawa. Pagkatapos maunawaan, ay binibigyan ng reaction and such. Pagkatapos niyan, ay naiuugnay na ngayon. So, yan yung kognitibong aspekto. Sa komunikatibong aspekto naman, pag-uusapan natin yung kognitibong aspekto ng pagbabasa, ginagamit minsan yung pagbabasa para maiparating yung mensaheng nais iparating ng isang individual. Halimbawa, yung letter, yung mga liham, di kaya yung mga teksto mismo, ano yung nais iparating na mensahe ng mga manunulat ng mga tekstong binabasa ninyo. Also, pag-uusapan natin yung panlipunang aspekto. When you say panlipunang aspekto, eto ngayon yung sa paligid natin. So, kung mapapansin ninyo, lumingon ka, kaliwa kanan, makakakita ka ng mga simbolo, makakakita ka ng mga salita na mababasa mo. Ngayon, yung nakikita ko sa paligid ko ngayon, yung monitor ko na nakalahad yung physiological, kognitibo, komunikatibong aspekto, and then yung panlipunan. Aside dila, makakakita ako ng box ng McDonald's sa aking tabi. And then, sa kabila, may nakikita akong Yamaha na, kumbaga yung piano. And then, makakakita ako ng monthly celebration since nandito ako sa isang silid. So, yan ngayon yung panlipunang aspekto. Kahit saan ka lumingon, makakakita ka ng mga mababasa mong simbolo, mababasa mong mga salita. Okay? So, yan yung iba't ibang aspekto ng pagbabasa. Bigyan natin ng tuon ngayon kung ano yung pagbabasa. Yun sa pagbabasa, isa siyang proseso ng pagbibigay kahulugan sa mga simbolo at salita. Okay? So, proseso ng pagbibigay kahulugan.
Habang binabasa mo, binibigyan ng kahulugan ng iyong kukote, ng iyong isipan, ang mga simbolo at mga salita. Okay? So, sa pagbabasa, yung proseso ngayon, ito ngayon yung masasabing isa sa mga hakbang ng pagbabasa or isa sa parang maituturing na proseso o nangyayari kapag ka nagbabasa ang isang individual. Nariyan yung perception. Unang antas yan or unang hakbang, kumbaga, ng pagbabasa. Mapapansin ninyo kapag ka magbabasa kayo, yung perception, kinikilala and then tinutukoy ninyo yung nakalimbag na simbolo at kakayahan sa pagbigkas ng mga tunog ng mga salitang ito. Okay, kinikilala muna yung simbolo, yung salita, lalong-lalo na yung tunog. Kasi pag yung mga titik ang iniuugnay, kakaroon talaga ng mga tunog na siyang masasabi nating nakapagpabuo ng nasabing salita. Susundan ngayon yan, matapos mong makilala yung mga termino, yung mga salita, yung mga simbolo, nariyan na ngayon yung comprehension. Yung comprehension, eto na ngayon, inuunawa mo na yung mga nakalimbag na simbolo o salita. Una, kinikilala, eto, ganito, ganyan. Eto ay titik A, B, C, at and so on. Pagkatapos makilala, comprehension, inunawa mo or nagkakaroon na ng pag-unawa sa binabasa mo. Pagkatapos mong maunawaan yung binabasa mo, nagkakaroon na ngayon ng reaksyon. Yung utak mo, kung tama nga ba, nagkakaroon ng paghatol sa kawastuhan, kahusayan at pagpapahalaga at pagdama sa teksto. Sumasang-ayon ako sa sinabi niya sa bahaging ito. Dito sa bahaging ito ay hindi ako sumasang-ayon. Nagkakaroon na ngayon ng interaksyon sa iyong kukote mula sa binabasa mo. Pagkatapos mong magkaroon ng paghatol, nariyan na ngayon yung integrasyon. So, nag-react ka, eto hindi ito tama sapagkat ganito, yung nangyari sa akin, ganito, ganyan. So, yung pag-uugnay mo sa pangyayari sa sarili mong karanasan, yan na ngayon yung integrasyon. Okay? So, pag-uugnay sa teksto ng mga karanasan ng mambabasa. So, paano mo naignay ang pangyayari, ang mga pangyayaring nakalahad sa tekstong binabasa mo. Now, bigyan natin ng focus ngayon yung mga proseso or kumbaga mga uri ng pagbabasa. Dalawang uri lamang ng pagbabasa ang siyang ibabahagi ko. Una riyan ay yung metacognitive na pagbabasa. When you say metacognitive na pagbabasa, isa siyang paraan ng mahusay at mabisang pagbabasa ng isang individual na kung saan nauunawaan ng isang tao ang nais iparating na impormasyon ng material, sulatin na binabasa niya. And then malaking tulong ito para humusay ang kakayahan nilang umunawa at bumuo ng mga ideya. Metacognitive, yun sa metacognitive, yung utak, yun say meta, think out of the box. Yung metacognition, think out of the box. So, dito sa pagbabasa na ito, nagkakaroon ng mas pag-explore, kumbaga, sa mas malawakang bahagi ng pagbabasa. At may tatlong mga elementong dapat ninyong isaalang-alang sa uri ng pagbasa na ito. First, yung kaalaman sa kahulugan ng salita o bokabularyo. Dapat malawak yung bokabularyo ninyo. Dapat alam ninyo yung bawat salita na siyang binabasa ninyo. Now, para mas malinang yung bokabularyo ninyo, narito yung parang mungkahing hakbang para mas mapalinang yung talasalitaan ninyo, yung bokabularyo. First,
pagka nagbabasa, una, bigkasin yung salita. Ikalawa, suriin yung istruktura ng salita. Ito nga ba ay pandiwa? Ito nga ba ay panlapi? Ito nga ba ay pangalan? And so on and so forth. Sunod, pagkatapos pag-aralan nyo naman yung konteksto. Paano siya ginamit sa nasabing pahayag. Sunod, kapag hindi pa rin nakuha ang kahulugan, kumonsulta na sa diksyonaryo. So saka, huwag nyo munang, kapag may mga salitang hindi nyo maunawaan, huwag kayo agad kumonsulta sa diksyonaryo. Tingnan nyo muna yung nakapaligid na nilalaman ng salitang nais mong kunan ng kahulugan. Kasi mula sa nakapaligid ng mga salita, sa salitang yan, makakakuha ka ng ideya kung ano ang kahulugan niyan. Diyan, mas napapalawak yung bokabularyo ninyo. And then, pagkatapos kumonsulta, itala ang salita at kabisahin ang kahulugan nito upang maidagdag sa kaalaman sa talasalitaan. So, may iba kasi na hindi ko alam kung ano yung Filipino ng salitang ito, ng salitang ganyan. Hindi ko alam, ano nga ba yung sulatronic ko? Ano nga ba yung ganito, ganyan? Diba? So, mahirap kapag nagbabasa ka tapos maraming mga salitang hindi mo maunawaan. Dapat malawak ang bokabularyo mo. Ito ngayon yung mungkahing hakbang para mas malinang ninyo yung talasalitaan ninyo. Sunod ay ang pag-unawa sa pangusap o kaalaman sa syntax. Pag sinabi natin syntax, ito na ngayon ay isang sangay ng disiplina ng linguistika. Nabanggit at napag-aralan natin to sa naunang asignatura ninyo. Sumusuri kung paano ang mga salitang nakapaloob sa isang pahayag ay nagkakaugnay-ugnay. Then, tinitingnan kung paano napag-uugnay-ugnay ang mga salita upang makabuo ng isang wasto at angkop na pangungusap. Sa bahaging to, dapat alam ninyo yung struktura mismo ng pangungusap. Diba? Paano mo maunawaan yung pangungusap kung hindi mo alam or hindi malawak yung kaalaman mo sa syntax? Ito yung pagkakaugnay-ugnay. Dito na ngayon pumapasok yung subject-verb agreement. Sa Filipino, either maaring mauna yung simuno and then panaguri, or maaring mauna yung panaguri bago yung simuno. So, ganyan lang. Napakasimple. Ikatlo ay pag-unawa sa kabuuan ng pahayag. So, uunawain yung kabuuan. So, ang isang mambabasa ay may kakayahang suriin ang sariling paraan ng pagpuproseso ng impormasyon. Halimbawa, kung habang nagbabasa ay tila walang kabuluhan ang mga salitang nadaanan ng tingin, balikan itong muli at tukuyin ang angkop na salitang dapat gamitin. Mayroon ding mambabasa na nilalaktawan na ang ibang bahagi ng teksto at ipinalalagay na alam na niya ang kahulugan. Alam na niya ang pagkakaugnay nito sa mga sumusunod na ideya. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakasulat na teksto ay binabasa. Ang ating utak ay may kakayahang magdesisyon at mamili ng tekstong babasahin. So, kumbaga, may mga mambabasa kasi na madali na lamang sa kanilang unawain kung ano yung pinaparating ng teksto. May iba naman nahihirapan sapagkat, yun na nga, walang masyadong kaalaman sa bokabularyo, yung talasalitaan nila, kaya nagkakaroon ngayon ng hindi pagbasa sa ibang simbolo sa nasabing struktura o nasabing sulatin. So, ilan lamang yan sa elemento na dapat isaalang-alang sa metakognitibong pagbasa. Sa pagbabasa or sa bahaging to, nagkakaroon na ngayon ng teorya kung ano yung mga teorya, kumbaga paano mas nakukuha ng isang individual
ang kahulugan ng kaniyang binabasang teksto. Una sa mga teoryang masasabi natin, ito yung teoryang ibaba pataas. Teoryang ibaba pataas, yung bottom-up theory, ito ngayon ay pumapatungkol na kung saan ang teksto, yung proseso ng pagkuha ng impormasyon, pag-unawa, nagsisimula sa teksto yung proseso. And then, ang pag-unawa sa teksto ay batay sa mga nakikitang tunog, titik, salita, parirala, pangungusap, larawan, at iba pa. So, mula sa tekstong binabasa, yung proseso, nagkakaroon muna ng pagproseso sa binabasa. Kinikilala yung tunog, yung tinig, yung titik, yung salita, yung parirala, yung pangungusap, yung mga larawan na kapaloob. Pagkatapos niya, nagkakaroon na ng pag-intindi sa utak ng isang mambabasa. So, ibang tawag sa theorem to yung side out, in, and then yung data-driven model or yung part-to-world model. So, data-driven, when you say data-driven, ay mula sa teksto mismo, yung nakukuha mong impormasyon, yung pag-unawa mula sa teksto mismo. And then, yung mambabasa naman, pasibong tagatanggap lamang ng impormasyon. Pasibong tagatanggap ng impormasyon, ibig sabihin, nakasalalay yung kaniyang, yung impormasyon na malalaman niya sa kanyang binabasa. Kumbaga, familiar kayo sa tabula rasa. When you say tabula rasa, blank state ng isang utak ng tao. Kumbaga, wala pa'y sulod or wala pang kaalaman sa kanyang binabasa. Kaya may mga bahagi na kung saan masasabi natin tabula rasa yung utak natin sa impormasyong binabasa natin. Tabula rasa, wala gid kay kahit anong kaalaman hinggil sa binabasa o hinggil sa paksa ng binabasa mo. So, yan. And then, sundan natin. Halimbawa, ito yung halimbawa ngayon ng masasabi nating modelong bottom-up, yung teoryang itaas pababa. Eto, pag sinabi nating, pag nakakita kayo ng Let's Eat Lola, pagbasa nyo lamang, yung pag-unawa nyo, yan lang. And then, mahal niya ang kanyang mga magulang, si Bansi at si Ed Sheeran. So, parang, yan lamang yung pag-unawa natin. Kung paano, walang masyadong interaksyon sa magiging pagbabasa natin. Simple as that. Pag, say for example, yan. Pag yang maganda at matalino ang kanyang kasintahan. So, kung yan yung binabasa mo, yung paraan mo ng pagtanggap ng impormasyon, ganyan na rin. Maganda at matalino ang kasintahan niya. So, parang walang bago, walang passive, kumbaga. Yung say passive, walang masyadong ginagawang pagproseso sa utak ng isang individual sa kanyang binabasa. So, yan ang passive na type. So, malaki ang tubo, malaki ang tubo. So, tamang pagbabasa. Dito rin sa metacognitive na proseso ng pagbasa, lalong-lalo na eto, karukhaan, yung panlaping ka, dinugtungan ng salitang ugat na dukha, and then may panlaping an. Then nilaro in, yung ginamit as panlapi, and then laro as salitang ugat, linaro, tama ba? Hindi, sapagkat medyo magkakalito tayo dyan. So, nilaro. Then, kumain ng manok ang lolo ko kagabi. Nagbalat ang nanay ng malalaking hipon. So, pag sinabing kumain ng manok ang lolo ko kagabi, etong mga pahayag na ito, yung nasa imagination ninyo, kinain ng manok ang lolo niya. Diba? So, masasabi natin yung pahayag na ito, ginagamit siya para
sa isang pagkukwento, yung mga fiction na pagkukwento. So, ilan lamang yan sa mga halimbawa ng yung bottom up. And then, eto ngayon, yung teoryang itaas, ibaba. Yung top down. Kabaliktaran siya. Kung sa bottom up, pasibong tagatanggap ng impormasyon yung mambabasa, dito naman kinikiliti yung isipan ng mambabasa. Ninanais ng teoryang ito na ang pagbabasa ay ang pagproseso ay mula sa utak ng isang individual o yung mambabasa papunta sa tekstong kanyang binabasa. Then yung pag-unawa ay nagmumula sa isipan ng mambabasa. Mayroon ng dating kaalaman at karanasan ng isang mambabasa. Kung kanina, tabula rasa, wala kang kaalam-alam sa binabasa mo, sa topic, sa paksa ng binabasa mo, dito may alam ka na. Kaya nagkakaroon na ng parang pag-unawa sa iyong isipan bago mo mabasa yung teksto. Then, ang pagbabasa ay isang psikolinguistikong laro kung saan ang mambabasa ang siyang taya na siyang bumubuo ng hula, hinuha at hypothesis. Dito nagkakaroon, kumbaga kinikiliti na yung isipan ng isang mambabasa. And ito yung masasabi natin siyang inside-out model, concept-driven model, and then whole-to-part model. So, ibang termino, kumbaga, nasasabi natin. Okay? And then, dito, sa teoryang ito, nakikilala na natin yung tinatawag na eskema. Eskema, batayan nito ang pagkakaroon ng dating kaalaman ng mababasa ukol sa paksa. Then humuhugot ang mambabasa sa kanyang isipan ng isang tiyak na eskema na kaugnay o katumbas ng nabasang paksa at mula rito na isasagawa na ang pagpapakahulugan. Kung hindi sapat ang ating eskema o yung dating kaalaman natin, magkakaroon tayo ng suliranin sa pag-unawa sa tekstong binabasa. So, yan ngayon yung parang isa sa disadvantage ng modelong top-down. Okay, yung itaas, ibaba. Sapagkat kung wala kang masyadong kaalaman sa binabasa mo, nagkakaroon ka na ng hindi mo agad-agad mauunawaan yung binabasa mo. Though may karanasan ka hinggil sa binabasa mo, or may alam ka sa binabasa mo, ngunit hindi siya sapat, wala pa rin. Parang mahihirapan ka pa rin unawain. Dapat may sapat kang kaalaman or dating kaalaman. Or may kaalaman ka na. Kumbaga, sa bottom up kasi, ay wala gid kay kahit na isang kaalaman hinggil sa nasabing tekstong binabasa mo. Now, ano kaya ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit? Alamin natin o kilitiin natin yung mga isipan ninyo. May kaugnayan pa rin to sa teoryang top-down. Ito nga yung kinikiliti yung isipan ng isang mambabasa. Kumbaga, kailangang malawak ang kaalaman mo hinggil sa mga pahayag na ito o yung mga termino na ginagamit para mas mapadali yung pag-unawa mo sa nasabing pahayag o sa nasabing binabasa mo, sa tekstong binabasa mo. So, una, akala mo kung sino. Matsungit naman. What do you mean by matsungit? Kung wala kang karanasan o walang taong nakapaligid sa iyo na parang masasabi nating belong sa pagiging bakla, hindi mo maunawaan agad yung terminong matsungit. Kasi when you say matsungit, ibig sabihin pangit. So, yan ngayon yung tinutungkulan ng top-down. Kung wala kang masyadong dating alam sa mga terminong yan, sa binabasa mo, maglisod ka o understand. Sunod, manamis asim ang presang galing Baguio. Yung say presang, yan ay strawberry. Okay? Strawberry yan. So, manamis asim ang presang galing Baguio.
So, hindi malawak yung vocabulary, mahihirapan ka talaga. Hindi mapakali si Celia. May sagimsim siyang walang kasalang magaganap. When you say sagimsim, yan ay hinala. Okay? And then, ang ganda-ganda niya. Hindi ko alam, pero meron siyang je ne sais quoi na talagang nagpapaganda sa kanya. Okay. When you say je ne sais quoi, ibig sabihin, sa Ingles, a quality that cannot be described or named easily. So, ang ganda-ganda niya, hindi ko ma-describe yung kagandahan niya. May sinasabi or may taglay siyang je ne sais quoi. So, je ne sais quoi, hindi mo ma-express, hindi mo ma-describe kung ano yon. So, yan. Kung wala kang masyadong alam sa mga terminong yan, mahihirapan ka talaga. Na nais kong basahin ninyo. Ito ngayon. Kung hindi nyo mababasa, mahihirapan tayo dyan. Okay? So, ito ay isa siyang masasabi natin ang teksto na kung saan 55 out of 100 people makabasa ani. Kung mapapansin ninyo ay nagkarambol ang mga letters dira. But yung naipaliwanag sa teksto kung ano ang kadahilanan kung bakit nababasa ng mga taong yun ang nasabing teksto. Itong teksto na ito. Kung nabasa ninyo, well, congratulations sapagkat aktibo yung inyong kukote when it comes to reading. Okay? So, maaari niyo i-pause kung hindi niyo mabasa pa. Unawain niyo sa susunod. Talakayin natin yung kahinaan ng bottom up at top down. Yung sa bottom up, kahinaan niya, disadvantage. Hindi kinikilala ang kakayahan ng mambabasa na manghinuha at magproseso ng impormasyon. Kung ano yung binabasa, yun lamang yung natatanggap na kahulugan ng mambabasa. Yung top-down naman, though naproproseso, kinikiliti niya ang kutkote ng isang individual, akma lamang ito sa mahusay ng bumasa at marami ng kaalaman. Wala kang kaalaman, wala kang masyadong bokabularyo at karanasan sa binabasa mo, mahihirapan ka. Kung ito yung sa top-down theory, then masasabi natin, mapanganib talaga yung misinterpretasyon ng mga pahayag ng binabasa ninyo. So, dapat mas maunawaan ninyo ng maigi. Dapat may kaalaman kayo. Huwag naway hindi maging tabula rasa ang mga kukote ninyo. Okay? Ikalawang proseso ng pagbasa is yung interaktibong proseso. So, interaktibo, yung una, metakognitibong pagbasa, metacognitive na pagbasa. Ito naman ay interaktibong pagbasa. Interaktibong pagbasa, ibig sabihin, kakaroon ng transaksyon at interaksyon ang teksto at ang mambabasa. Habang isinasagawa yung prosesong ito, tayo ay naghahanap at bumubuo ng kahulugan base sa pag-unawa natin sa teksto. So, nagkakaroon ng interaksyon. And ito yung parang ilustrasyon ng nasabing proseso. Yung taglay ng teksto, yung taglay ng mambabasa. Yung taglay na teksto at taglay ng mambabasa, nagkakaroon ng parang pag-coincide ng pagpapakahulugan, kahulugan ng teksto. Sa taglay ng teksto sa teksto, may taglay siyang konsepto, may diwa. Yung mambabasa naman, may taglay siyang personal na kaalaman, damdamin at saloobin. Right? Then sa teksto, may taglay siyang wika. Sa mambabasa, meron din. Sa layunin, meron din yung mambabasa. Sa teksto, may forma o anyo.
Sa mambabasa, may kaalaman siya sa forma at anyo ng teksto. And then, sa teksto may nilalaman, sa mambabasa may ekspektasyon sa nilalaman. Pag nag-coincide ang mga thoughts or kanang mga taglay ng teksto at mambabasa, nagkakaroon na ng wastong pagpapakahulugan ng teksto. So yan ngayon yung interaktibong proseso ng pagbasa. Hindi lamang yung teksto ang siyang may taglay para maiparating sa mambabasa, but yung mambabasa mismo ay nagkakaroon ng pag-interaksyon sa mismong teksto. Okay? So, yan lamang para sa paksang ito. Kasunod na paksa ay tatalakayin natin ang unang uri ng teksto.